Kain ka na. Ate, dahan-dahan ka lang kumain. Baka mabulunan ka. Ano tong ulam natin? Wala na tayong ipapagkain. Kung ayaw mo, diwag. Nanan, nakikiusap ako. Tulungan mo kayo paliwanag sa kanila. Wala akong kasalanan. Hindi ko nilabas ang company secrets. Nanan, maniwala ka. Ate, syempre naniniwala ako sa'yo. Kasi ako ang nag-leak ng company secrets. Nanan, bakit ba ito ginawa? Hindi ba sila naging mabuti sa'yo? Bakit mo ako sinisira? Dahil sa pamilyang Jiang, isa lang ang dapat na maging lady. At ako yun. So ikaw talaga ang may gawa nito. Ikaw ang nag-leak ng secrets. Ikaw ang nag-frame sa akin. Sasabihin ko kay mama at papa. Malalaman nila ang totoo! Ate, sa tingin mo ba maniniwala sila sa'yo ngayon? Nag-i-illusion ka pa rin. Sa tingin mo may kakampi pa sa'yo? Anong problema? Nanan! Kuya, okay lang ako. Pinipilit ko lang si ate na kumain. Pero parang nagalit siya sa akin. Hindi totoo yan. Siya ang may kasalanan. Siya ang nag-leak ng company secrets tapos sinisisi niya ako. Hanggang ngayon, may gana ka pang magsinungaling? Ma, pati ikaw din naniniwala sa akin? Nagkamali ka. Hindi ka nga nagsisisi. Naalala ka lang naman ng kapatid mo. Tas hindi ka pa kumakain. Pero ang kapal na mukha mo. Paano kita naging anak? Ma, pa, kuya, huwag niyo sisihin si ate. Hindi naman ako tunay na anak. Sa loob ng bahay, ako ang nakikinabang sa lahat ng hindi natanggap ni ate. Mahal na mahal ako ni kuya. Kung may sama na loob si ate, may iintindihan ko naman. Nanan! Hindi. Hindi ko ginawa yun. Seryoso, hindi ako. Wala akong kasalanan. Pero kitang-kita ang ebidensya. Paano mo ipapaliwanag yan? Hindi ako yun. Hindi ko ginawa. Ang tagal mo nang bumalik sa pamilyang to. Pero hindi mo rin natutulang magbago. Magnanakaw, mananakit, magsinungaling, sa lahat na lang. Hanggang kailan mo guguluhin ang pamilyang to? Kailan ka titigil? Hindi ako. Siya ang may kasalanan. Sinetad niya ako. Magkaroon ng anak na katulad mo. Kahihiyan sa pamilya namin. Hindi ka bahagi ng pamilya namin. Simula ngayon, wala ka ng connection sa pamilyang to! Walang iya ka. Lumayas ka na rito! Palayasin niyo siya. Hindi siya karapat-dapat manatili rito. Tanga. Oo nga. Hindi ako nararapat dito. Hindi na sana ako bumalik. Ayokong guluhin ang pamilya niyo. Masaya kayo. Buong-buo ang buhay niyo. Anong balak niyong gawin? Jiang Xiaoman, akala mo ba papayagan kitang basta nalang umalis sa bahay na yan? Ano ba gusto mo? Wala naman. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka na muling babalik. Huwag kayong lalapit! Jiang Xiaoman, isa lang ang tunay na anak ng Jiang. At ako yun. Ikaw, mas mabuting samantalin mo ang natitira mong oras. Boss, ano gagawin namin? Kayo nang bahala. Ang magkaroon ng anak na tulad mo ay isang kahiyan sa pamilya Jiang. Lumayas ka rito! Kakarapat-dapat na maging Jiang. Dahil nabunyag ko ng sikreto, ang kapal na mukha mo! Mahal ako ni kuya. Pero anong ginawa mo? Pagnakaw, hindi ka bahagi ng pamilyang to! Akala ko pinatay niya ako ni Jiangnan. Ang fighting niyo nanan sa contest. Ikaw ba ang nagpalit? Mula ngayon,
Isa lang ang tunay na anak ng Jiang. At ako yun. Hindi kaya bumalik ako sa 5 taon na nakalipas? Huwag mo akong gawin tanga. Ang painting ni Nanan, na-upload na yun. Paano ito naging sa'yo? Ate, alam kong hindi mo ako gusto at ayaw mo rin sa pamilya natin. Pero hindi mo naman kailangan gawin yun para lang gumanti sa akin. Mula nang dumating ka sa pamilyang to, Grabe. hindi na naging tahimik ang lahat. Kahit anong paliwanag ko, wala Naging perwisyo ka namang sa buong maniniwala pamilya sa akin. at wala kang pakinabang Ngayon, dito. wala rin naman silbi yung pagpapaliwanag. Ma, huwag mo nang tanungin pa yan. Hindi rin naman siya aamin. Tama. Ako nga ang may gawa. Ako nga ang may gawa. Kita mo? Sabi ko. Ano? Sabi ko ako may gawa. Di ba matagal niyo nang iniisip na ako may gawa? Wala rin naman kwenta. Sayang lang ang oras niyo. Ikaw, lumalaki na ang ulo mo. Kailangan turuan ka ng leksyon. Iabot mo sa akin ang kamay mo. Simula nung ibalik ako sa pamilya Jiang nung 13 ako. Kahit anong gawin o sabihin ko, mali pa rin ako sa paningin niyo. Kahit anak niyo ako, parang di ako kapamilya. Mas mababa pa ako kaysa kay Jiang Nan. Mas mataas pa ang tingin niyo sa mga kasambahay kaysa sa akin. Kung ganun lang din, wala na rin naman akong pakialam. Simula ngayon, kukulong kita rito. Pag natutunan mo na magpakumbaba, tumingin ng tawad sa kapatid mo, saka ka lang lalabas. Kung hindi, mananatili kang nakakulong. Ngayong araw, papatayin ko na yung inggit mo. Ma, kamali lang si ate. Hindi niya naman sinasadya. At saka, hindi naman ganun kabigat ang kasalanan niya. Huwag niyo na siyang parusahan. Naran, sa ganitong klaseng tao, hindi tayo dapat maging mabait. Paligsahan lang ito ngayon. Pero sa susunod, sa tingin ko nga ma, masyado pang magaan ang parusa. Mabuti na lang mabait si Nanan. Dali, magpasalamat ka sa kapatid mo. Salamat. Salamat. Salamat saan? Sa lahat ng mabuti pagtrato niya sa akin? O salamat dahil mula nung bumalik ako sa pamilyang to, lagi niya na akong inaapi at sinasaktan. Yang Xiaoman, ganyan ka ba magsalita sa nanay mo? So paano ako magsasalita? Tinuturing niya ako na parang aso? Dapat ba magmakaawa ko? Ano? Sasaktan mo rin ako? Makinig kayo. Sawang-sawa na ako. Simula ngayon, tul na ang ugnayan ko sa inyo. Wala na kayo sa akin. Wala na akong koneksyon sa pamilyang to. Ma! Nanan! 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 Ano? Masaya na ba kayo? Miss, okay na ba tong kwarto? Maganda ang liwanag, medyo maliit lang. Pero para sa'yo, sakto na yan. Kunin ko na. Magkano po ang upa dito? 800 ang upa. Utilities wala eh. Sige. 800. Okay. Ikaw lang mag-isa dito? Mag-ingat ka palagi ha, nakatira ako sa taas. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Sige po, salamat Ate Zeng. Walang anuman. Sige, ingat ka. Pamilya Jiang, hindi ko kayo makakalimutan lahat ng mga ginawa niyo sa akin. Hi, Jiang Xiaoman. Ikaw ang tunay na anak, bakit ganito ang buhay mo ngayon? Lahat na lang ng tao, sinubukan mong pakisamahan. Pero sa dulo, ano pag napala mo? Pero buti na lang. Nagsipag ako at nag-ipon. May naipon akong 20,000. Ngayon binigyan ako ng pagkakataon na magsimulang muli. Sa pagkakataong ito, mamumuhay ako ng para sa sarili ko. Doc, ano pong lagay niya? Pakicheck niyo po na mabuti. Wala naman pong malalang pinsala. Mild concussion lang. Kailangan lang magpahinga ng ilang araw. Salamat po. Nanan, paano mo nasabing okay lang siya? Mula sa pagkabata, hindi pa siya nakaranas ng ganitong sugat. Oo nga ma. Si Jiang Xiaoman, sobrang sama niya. Saan na siya ngayon? Ewan ko. Pero mas mabuti pang huwag na siyang bumalik kailanman. Dahil pag nakita ko siya, siguradong magsisisi siya. Emergency alert. 8.5 na magnitude na bagyo. Ang tatama sa lungsod na to. Ngayon pa talaga si Tubakas. Nakaka-stress ka talaga. Xiaoman! Sobrang namiss kita. Grabe ang payat mo na. Bakit di mo sinabi sa akin ang kalagayan mo dun? Anak kanila mismo. Paano nila nagawang piliin ang ampon kaysa sa'yo? Anong plano mo ngayon?
Okay lang ako. Sa totoo lang, mas okay na rin na lumayo sa kanila. At least hindi ko na kailangan tiisin sila. Desidida akong kumayod. Patutunayan ko sa kanila na kaya ko. Parang ang dali lang sa'yo sabihin yan. So may plano ka na ba? Basta, malalaman mo na rin sa tamang oras. Gusto mo bang samahan ako? Mag-best friend tayo. Siyempre sasama ako. Nanan, subukan mo to. Ayoko, diet Naku, ako. masarap to. Kainin mo na kasi. Ayoko, sigurado ka? ikaw na lang. May number ka ba ni Xiaoman? Kuya, mo siya hinahanap. Pabayaan mo na siya. Alam mo yung ginagawa niyang yan, nagpapapansin lang yan. Drama lang yan. Hayaan mo na siya mangarap. Jishuan, punto ang kapatid mo. Simula nang dumating si Xiaoman dito, wala na siyang ginawa kundi problema. Ngayon pa, kailangan niyang matuto ng leksyon. Kung hindi siya hihingi ng tawad kay Nanan, hindi siya makakapasok kahit isang hakbang sa pamilya natin. Pa, Ma, huwag kayong mag-alala. Sigurado magiging okay si ate. Napadalos-dalos lang siya. Bibigyan natin siya ng konting oras, babalik din siya. Kung mabait lang siya sana katulad mo, hindi sana natin minoproblema to. O ito, karne pa. Mama. May number ka ni Jiang Xiaoman? Ginoo, isa lang po akong kasambahay. Paano ko malalaman ng contact ni Miss? Sige. Pangma, tinanong mo ba sa labahan ng mga damit niya? Ginoo, si Miss kasi, wala po siyang ibang damit. Yung suot niya, yun lang talaga. Nakauwi ba siya? Nawala yung mga alahas niya. Ginoo, hindi rin po siya bumili ng kahit anong alahas. Posible. Last year niregaluhan ko siya nun. Isang kwintas sa birthday niya. So kinuha niya yun. Kaya palang lakas ng loob niyang umalis sa bahay. Pero nung gabing yun, kinuha lahat ni Miss Nanan na lahat ng alahas dahil sa kwintas na yun, umiyak siya ng buong gabi. Sinabi mo? Sana ngayong bagong taon, sa pamilya namin, sana manatiling malusog sina Papa at Mama at lahat. Syempre, happy birthday sa akin. Regalo mo. Salamat, Kuya. Itigil yung trabaho sa kumpanya. Walang anumang ibang gagawin. Hanapin si Jiang Xiaoman. Xiaoman, bakit mo ako dinala dito? Bibili ka ng antik? Hala, sa konting pera natin, ni tasa nga, hindi natin ma-afford. Maghahanap ako ng hidden treasure. Baka may mahanap tayong maganda. Dito na. Tingin-tingin lang. Xiaoman, puro lumang gamit lang to. Kuya, ginamit yung sahod ko para sa part-time job. Binili kita ng regalo. Para sa akin? Imbis na mag-aksaya ka ng oras dito, mas mabuting pag-aralan mo muna kung paano maging matinong tao. Alis na tayo. Xiaoman, huwag mo maliitin yung mga lumang gamit na to. Minsan yung mga ordinaryong lumang bagay hindi mo alam. Baka sobrang mahalaga pala. Boss, pwede ko ba makita to? Sige. Ito. Ano to? Boss, magkano to? Ayan, kahoy lang yan, mura lang yan. 300 pesos lang. Magkano? Ayos.
Xiaoman, huwag ka magpadalos-dalos. Eto, ha? Baby, see you bukas ng gabi ha. Mwah! Hello, Xiaoman? Diba sinabi ko na, tungkol sa kumpanya ibigay kay Vice Pres. Ay, kuya, kung ako sa'yo, baka mo pinapansin yung malas na yun. Mas okay nga siya sa labas eh. Tingnan mo, wala siya rito. Hanggaan sa pakiramdam. Kahit ano pa ginawa niya, kapatid mo pa rin siya. Sinisiraan mo siya ng ganyan. Oh. Boss, Jiang, nahanap na si Miss. Ando siya sa antique market sa East City. Xiaoman, itong kahoy na kahon, di sulit sa 300. Kier, maniwala ka sa akin. Seryoso, maniwala ka. Miss, bibilhin mo ba hindi? Ay, wag na. Hindi ko kunin ko akin yan. Xiaoman, itong kahoy na to, di worth ng 300. Relax ka lang. Ito yung magiging simula ng swerte natin. Kuya, ba't tayo dito sa lugar na to? Naputikan pa yung sapatos ko! Maniwala ka sa akin. Xiaoman! Sobrang malas. Kahit anong gawin, di talaga magbabago. Boss, padaan naman. Xiaoman, saan ka ba pupunta? Hindi ka nagre-reply sa akin. Grabe, sobrang nag-aalala kami. Ano pa bang hindi malinaw? Sinabi ko naman dati. Sa Jiang family, wala na akong connection. Kaya kung saan man ako pumunta, wala kayong karapatang makialam. Jiang Xiaoman, huwag ka namang matigas ang ulo mo. Yung ginagawa mong pananakit kinanan noon, hindi pa tayo tapos sa usapang yun. Binaba na nga namin ang pride para puntahan ka. Mas mabuti sumama ka na lang. Xiaoman, alam kong hindi ka okay. Pero umuwi ka na muna. Linawin mo sa kanilang lahat. Pagkatapos humingi ka ng tawad, sigurado akong patatawarin ka niya. Sa uli, pamilya pa rin tayo, hindi ba? Ha? Hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Wala ka ng pera ngayon, di ba? Ginoong Jiang, mali ka. Wala akong tahanan. Yung pinakamahirap na panahon ng buhay ko. Dahil yun sa pamilya niyo. At isa pa, sino nagsabing wala akong pera? Xiaoman, alam kong galit ka, pero makinig ka naman. Ah? Bakit kailangan pong umabot sa ganito? Ano? Dati, hindi niyo siya hinanap. Ngayon biglang concerned kayo? Sino ka ba para makialam ha? Tsaka, ang mga kaibigan ko, hindi mo sila pwedeng husgahan. Wala kang karapatang husgahan ng buhay ko. Hindi ako babalik sa inyo. Kalimutan niyo na yan. At huwag niyo akong alalahanin tungkol sa pera. Jiang Xiaoman, ang solusyon mo sa problema, hindi naman siguro yung paghahanap ng rare item sa antique market. Yung lumang kahon mo na yan, talagang inaasahan mong may halaga yan? Sa kahon mo na yan, ang ibibigay ko lang, 100. Ikaw, huwag mo siyang pansinin. Alam kong galit ka ngayon, pero hindi naman pwede na sirahin mo ang sarili mo ng ganito. Alam mo ang problema, pwede pag-usapan yan. Jiang Jingshuan, tayong dalawa wala nang connection. Masaya na ako ngayon. Hindi ko na kailangan na mapeking concern nyo. Jiang Xiaoman, huwag kang bastos. Pinalayas ka lang ng pamilya. Akala mo kung sino ka na? Para ka senyorita. Jiang Xian, huwag mo siyang pakinggan. Ikaw pa rin ang panganay ng pamilyang Jiang. Tama na, Jiang Jingshuan. Tigilan mo ng drama mo. Nandidiri lang ako sa inyo. Tara na. No, Xiaoman. Kuya, huwag mo nang ipilit yan. Kita mo naman, di ba? Ayaw niyang may connection sa atin. Huwag ka nang pumilit. Hello, pwede ba pakicheck ito? Sige, salamat. Kuya, ba't pa tayo sumama sa kanila? Tumahimik ka na lang. Xiaoman, yung sinasabi mong kahon na kahoy, talaga bang may malaking halaga yun? Coco, maniwala ka sa akin. Malapit na tayong yumaman. Panaginip lang yan. Panaginip lang yan. Pwede ba tigilan niyo na ako? Huwag niyo na ako susundan. Pakala mo ba gusto kitang sundan? Kung hindi lang dahil kay kuya, hindi na sana ako nandito. Xiaoman, makinig ka kay kuya. Umuwi ka na. Yung kahon na hawak mo kanina. Nakita ko na rin yun. Wala namang halaga yun. Kaya pakiusap. Huwag mo na siyangin ang oras mo. Ako nang bahala sa pera mo. Umuwi ka na muna. Makisama ka kay nanay. Sobrang bait nun kung may nagawa siya muli. Ikaw na muna hawa bilang ate niya. Jiang Jingshuan, huwag kang magpaka-inosente na parang wala kang kasalanan. Mga problema ko, hindi mo na kailangan pakialaman. Wala kang alam. Ikaw! Xiaoman, alam kong galit ka pa at hindi mo kaya magtiwala. Pero gusto ko lang namin maprotektahan ka. Huwag ka na magpatigas. Pakiusap. Magmatigas?
Anong ginagawa kong mali? Gusto ko lang naman kumita ng pera. Masama ba yun? Xiaoman, hindi ganyan kadali ang mundo. Babae ka, mag-isa ka lang. Delikado yan. Kung maloko man ako, wala kayong pakialam. Kuya, mukhang si Xiaoman nangangarap yumaman ng biglaan dahil sa luma niyang kahon. Huwag mo na siyang pansinin. Pag nalaman yung naloko lang siya, babalik din siya para humingi ng tulong. Sira ba yung kahon? Hintayin na lang natin ang resulta. Malalaman din natin. Napaka-misteryoso. Tignan natin ha. Kung anong gimmick yung meron ka dyan. Kuya, manood ka na lang. Kapag nalaman niya na peke lang ang resulta, babalik din niya, iiyak at magmamakaawa. Diba? Tumahimik ka na lang. Yan na bang resulta? Sabihin mo sa kanya. Basura lang yan. Sino bang nakita niyan? Grabe, napakalaga pala niyan. Ano? Totoo yan? Miss, based sa aming pagsusuri, ang kahong dinala ninyo gamit ng Emperor Wumo. Ano? Napaka-perpekto ng kondisyon. Sa ngayon, isa ito sa pinakamahalagang antik na nakita namin. Salamat. Xiao, grabe. Toong ang kahon na to. Ang yaman na natin. Yaman na natin! Hindi pwede. Sigurado ba kayong tama tong resulta? Sir, ang center namin, ang pinaka-advanced na tech, ang pinakamahusay na expert, hindi pwedeng magkamali ito. Accurate ang mga resulta. Oh, ngayon, anong sinasabi niyo? Ang swerte mo nga naman. Jackpot, manahimik ka. Xiaoman, sumama ka na. Bakit mo dinala yung mamahaling bagay sa labas? Paano kung may mangyari sa'yo? Mas mabuting iuwi mo na lang yan. Itago mo sa bahay. Kaya talagang mga Jiyang, sobrang galing ninyo mag-compute ng pakinabang nyo. Pero hindi ako sasama sa inyo. At itong alahas, di nyo makukuha sa akin. Coco, alis na tayo. Hop, Jiang Xiaoman. Wala ka talagang utang ng loob. Concern lang ako sa'yo. Huwag mong isipin dahil sinuswerte ka na kung sino-sino ka na. Bitawan mo ako! Bitawan mo siya! Bitawan niyo siya! Xiaoman! 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 Tumawag ka ng ambulansya! Kuya, luwakan ko lang siya. Siya ang natumba. Baka naman, sinadya niya yun. Para perahan tayo. Jiang Chen, grabe ka na! Nakita mo nang ganito siya? Ganun pa rin sinabi mo? Ako pa ang masama. Siya naman to umalis ha. Sinubuhan kong pigilan siya. Ba't kasalanan ko pa? Ikaw? Tama na. Tigil na kayo. Ano bang mapapala natin dito? Doc. Sino ka mag-anak ng pasyente? Ako pong kuya niya. Kamusta na siya? Wala namang serious problem. Hypoglycemia lang. Pero gising na siya kanina. Medyo payat at pasyente. Malnutrition na to. Pero sa itsura mo, hindi naman kayo naghihirap. Bakit naman hindi nakakain na maayos? Pumirma ka na dito. Isang dextrose lang, pwede na siyang lumabas. At tama pagkain pagkatapos. Salamat, Dok. Salamat po. Malnutrisyon? Walang makain. Xiaoman, kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Ayos lang, sobrang pagod lang talaga. Paano mo nasabing okay lang? Kasalanan ko to, dapat mas maaga pala ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ako naman ang naging pabaya. Hindi ko rin napansin yung lagay ko. Salamat rin sa'yo. Dinala mo ako sa ospital. Xiaoman, kung alam ko nagkulang ako noon, hindi kita mahalaga na maayos. Pero pamilya na rin tayo. Dugot laman tayo. Umuwi ka na ha? Pamilya? Dugot laman? Pero nitong mga taon, itinuring niyo akong pamilya? Di mo nasabi yan. Siyempre, kuya. Huwag mo nang pakiusapan yan. Mataas ang lipad niyan. Jackpot siya ngayon eh. Kaya sino tayo sa kanya? Tumimik ka! Xiaoman, ikaw ang kapatid ko na babae. Sa nakalipas sa taon, napakarami mong pinagdaanan. Hindi ko hayaan masahing lahat. Ayusin ko to. Umuwi na tayo.
Simula nung bumalik ako sa bahay, lahat ng masasarap na pagkain ay pag-aari ni Jiang Nanye. Para akong estranghero na inabandonan ninyo. Pinutol ko na ang ugnayan natin. Ngayon mo lang malala na may kapatid kang babae. Hindi ba't nakakatawa? Wala na akong tahanan. Showman. Jiang Shanshan. Kailangan niya na magpahinga. Pakiusap, umalis na kayo. Kaya magpahinga ka na maayos. Kuya, malinaw naman na ayun na sa atin. Pinakiusapan natin siya pero pinahiya niya tayo. Mas mabuti na lang na huwag tayong lumapit sa kanya. Yung batang babae. Tawag mo sa kanya? Siya ang tunay na kapatid mo. Tama si Showman. Para sa kanya, wala na tayong kahulugan. Shaman, may 3 milyon ka na! Pero isipin mo, umpisa lang to. Siguradong yayaman na ako. Nanan, kumain ka na marami. Huwag mo hayaang magutom ka. Salamat, Ma. Ma. Nandiyan na ba siya? Huwag mo siyang papasukin. Hayaan mo siyang lumuhod sa labas. Kapag natuto na siya, tsaka na siya bumalik. Ma. Wala si Showman. Ano? Hindi siya sumama? Eh di pabayaan mo siya sa labas. Tingnan na lang natin kung hanggang kailan siya. Ma, itong nakaraan na 5 taon, magkano ba binibigay ko kay Showman? Bakit mo tinatanong? Wala naman. Honey, ikaw ba magkano ang binibigay mo kay Shaman? Hindi ba ikaw ang may hawak ng pera? Wala akong hawak na ekstrang pera. Ano? Ibig sabihin hindi mo siya binibigyan? Alam mo namang ikaw ang mahawak ng budget, lahat ng pera nasa iyo. Saan ako kukuha na ibibigay sa kanya? Hindi siya humingi. Alam mo, busy ako sa trabaho, di ba? Pati ba naman yan, hindi mo inaasikaso? Ano ka ba naman? May ATM card naman siya. Hindi po may monthly allowance siya, so may pera siya. Kung wala, paano siya makakaalis? Kaya isipin mo, ang lakas ng loob niyang lumabas ng bahay. Hello? Shaoli? Magkano nga uli ang binibigay mo sa mga bata? 100K? Eh si Shaman. Ano? 300 lang? Ano? 300 lang? Ma, si ate kasi alam mo naman lagi siyang padalos-dalos. 300 pesos lang para matuto lang siya ng leksyon. Huwag mo nang dibdibin. Tsaka, 5 taon na rin naman, nakayanan niya naman, di ba? 300? Mas mura pa yan kesa sa pang-down ng sneakers ko. Nanan, alam mo ba kung gaano kababa ang 300 pesos? Itong gamit sa hapag, mas mahal pa dyan. Ma, kaninang umaga, si Showman nagpadala ng 18,000 sa account ko. Lahat ng allowance na binigay natin sa kanya sa loob ng 5 taon. Pleto. Isinuuli niya. 18? Saan siya kumuha ng ganung pera? Sinasabi ko na nga ba eh. Itong batang to, siguradong may nanako na naman yan. Dapat pala noon palang hindi na natin siya pinauwi. Puno-puno ng bisyo. Pa, mali niisip nyo. Galing sa kanya ang perang yun. Ilang araw nang nakalipas, nakita namin siya sa antique market. Pagkatapos, kumita siya ng 3 billion. Eh yung puhunan niya dyan, di ba galing pa rin sa pamilya natin? Ma, simula nang bumalik si Showman, 5 taon na. Kailan ba kayo nag-aalala sa kanya? Ngayon ko lang nalaman. Matagal na pala siya nag-working student. Kuya, ang pamilya natin, hindi basta-basta may pangalan tayo sa lipunan. Si ate, imbis na mamuhay ng komportable, pinili pa magtrabaho. Ano na lang iisipin ng iba sa pamilya natin? Tama si Nanan, nakakaya para sa pamilya natin. Buti na lang pinalayas na siya. Mas mabuti na huwag na siyang bumalik. Kailanman! Pa, ma, tanungin niyo nga ang mga sarili ninyo. Simula nang dumating si Showman dito sa bahay, 5 taon na. Tignan niyo na maayos. Kailan kayo pumasok sa kwarto niya? Para saan pa? Ang dumi doon. Amoy kulila ng buong kwarto. Halika, tignan niyo. Tignan natin kung paano siya nabuhay sa loob ng 5 taon.
Itong aparador ni Xiaoman. Wala ni isang damit sa loob. Buong taon, isa lang ang damit niya. Imposible. Si Nanan, 10,000 ang allowance buwan-buwan. Lagi may pumupunta rito para sukatin siya. Pero si Xiaoman, buwan-buwan, 300 ang baho niya. Minsan nga gutom na siya. Paano pa siya bibili ng damit? At higit pa doon. Ni isang alahas wala siya. Samantalang si Nanan, may sarili siyang kwarto ng mga alahas. Noong birthday ni Xiaoman, binigyan ko siya ng kwintas. Kinagabihan nun, kinuha agad din Nanan. Yung kwintas na yun, paano ko malalaman na regalo yun ni Kuya? Akala ko lang talaga. Tama na! Gusto ko lang malaman, bankrupt na ba yung pamilya natin? Ganun na ba tayo kahirap? Isang matinong kwintas, hindi ba mabili? Ang laki ng allowance natin. Papatulan mo yun? Ma, pa, 5 taon nang kasama natin si Xiaoman. Itinuring ba natin siyang pamilya? Anong ibig mong sabihin? Pinaparatangan mo ba kami? Pinaparatangan ko sarili ko. Pinaparatangan ko sarili ko, bakit ko yun lang isip? Sige na. Hindi na yun mahalaga. Ang importante ngayon, hanapin natin si Xiaoman bago mahuli ang lahat. Simula nung bumalik ako, lahat ng masarap at maganda para lang kay Jiang Nani. Parang di niyo ako pamilya. Oh, wala. Tapos ngayon gusto kong putulin ang ugnayan natin. Bigla niyo ako naalala bilang kapatid? Makakatawa kayo. Kuya, huwag mo na sisiyan ang sarili mo. Hindi naman kasalanan to eh. Kasalanan ko. Hindi ko siya naprotektahan. Hindi ko nagampanan ang pagiging kuya ko. Pero bakit? Bakit di ba lang siya nagsabi sa atin? Sabihin mo nga. Ang totoo niyan, ilan pang sakit at hirap ang kailangan niyang pagdaan bago natin siya paniwalaan. Tama si Xiaoman. Talaga bang bahay niya to? Xiaoman, 3 ikot na tayo dito. Ano pang ginagawa natin dito? Magnenegosyo. Negosyo? Sinasabi mo? Ayan na. Miss Jiang, ganitong sitwasyon. Yung proposal, nakita mo na rin kanina. Pwede mo bang tulungan? Kausapin si Master Jiang. Kahit isang beses lang. Sigurado akong magugustuhan niya itong project na to. Pero kung walang investors, itong software hindi tatagal. Mr. Wang, ang ibig mong sabihin, ang pinakamalaking problem niyo ngayon, pera? Tama. Kung makakakuha ko ng investment mula sa pamilya Jiang, pwede kong ituloy yung development. Relax ka lang, Mr. Wang. Pwede kong ayusin ang problema mo sa funding. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Gusto ko ng share sa kumpanya mo. Ilang porsyento? 51%. 51%? Ano? Xiaoman, hindi ba masyadong malaki to? Miss Jiang, seryoso ka ba dyan? O niloloko mo lang ako? 51%? Gusto bang kunin ang buong kumpanya ko? Mr. Wang, huwag ka muna magmadaling tumanggi. Pakinggan mo muna ako. Una, sa ngayon, wala nang ibang willing mag-invest sa isang kumpanya na wala namang pag-asa. Imbis na paghintay kang bumagsak ang kumpanya, ba't di masubukan? Pangalawa, oo, 51% ang hinihingi ko. Pero ikaw pa rin ang may finance eh. Gusto kitang tulungan. At bibigyan ko rin ng sarili ko ng chance. Xiaoman, mukhang hindi siya ganun ka-convince. Hitiin natin. Miss Jiang, naiintindihan ko lahat ng sinabi mo. Aminin ko,
Malamang ikaw na lang talaga ang willing tumulong sa akin. Pero, 51%? Ito, para sa akin, masyadong risky to. Mr. Wang, dapat mong tandaan, risk and opportunity, lagi siya magkasama. Ang kulang lang sa'yo ngayon, hindi lang pera. Kailangan mo rin ng connections. At kaya kong ibigay yun, kung papayag ka. Lahat ng problema mo, ako ang bahala. Ano bang may tutulong mo? Hindi mo pa nga nagagamit yung software ko eh. Tingnan mo muna itong proposal. Ikaw ang gumawa nito? Ikaw ang gumawa nito? Oo, akin yan. Ngayon kasi ang bilis ng buhay ng mga tao, lahat nagmamadali. Marami dyan, tinatamad lumabas para kumain. Ngayon isipin mo, kung may isang app na pwedeng gamitin sa phone at magdi-deliver ng mainit na pagkain, diretso sa kanila, sa tingin ko, itong app na to, sikat na sikat ito sa market. Dito sa proposal, nandito ang market analysis, business strategy, at marketing. Kung susundin natin ang buong process ng plan na to, ang software mo, magiging top player sa industry. Ikaw, bakit mo ko tinutulungan? Isipin mo na lang, naniniwala ako sa kumpanya mo at higit sa lahat sa sarili kong instinct, hindi ako nagkakamali. Sige, pupayag na ako. Nice doing business with you. Nice doing business with you.